Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga pumalag sa travel advisory ng Canada at siya ring ginamit ng inyong VP Sara Tamilmil Duterte para po na sabihin na hindi dapat pumirma sa People's Initiative, no? Napapatanong ako sa sarili ko No, na-vlog po natin 'to yung sa statement ni Sara Tamilmil, no? Ayan po yung statement niya. Nakapalagay po diyan na bilang isang Mindanaoan daw po, siya ay nababahala sa seguridad ng Mindanao dahil sa travel advisory ng Canada. No, so naipakita rin natin diyan, no, yung mga lugar sa Mindanao na hindi pwedeng puntahan talaga, tapos yung mag-ingat at yung Davao City lang at Siargao ang binaba ang risk ng mga Canadian tourists. Ang hindi ko lang maintindihan mga kababayan, bakit itong BP Tamilmil na ito ay iniuugnay yung ganong bagay ng travel advisory ng Canada sa People's Initiative, di ba? Parang ang layo yata, no? Akala ko ba ang galing-galing ninyo na mamuno diyan, no? Hindi natin alam na hindi naman pala naayos ng tatay mo yung peace and order diyan sa Mindanao. So nakita nyo, no, yung pagmamalign nito sa ginagawang mga proyekto ng gobyernong Marcos administration. Di ba nga may amnesty nga na binigay, idagdag lang natin ito. Yung OPA Pro nagtatrabaho, yung BARM nagtatrabaho para sa peace process, ang kapulisan, ang kasundaluhan, pero minamagnify niya yung Canadian Travel Advisory para sa mga kanilang mga citizen. Tapos iugnay niya pa sa People's Initiative. Di po ba? At may nagsasabi nga dyan, no? Napanood ko po na dahil natanggalan siya ng confidential fund, sana maibalik at magamit nitong Tamilmil na ito para sa kapayapaan, sa peace and order. Really? Di po ba? Nakita nyo yung pagiging nila, ganid talaga sa kwerta, no? Kumbaga puro patama na lang no? Sige nga, paano po nagkaroon, no, ano ang ugnay ng People's Initiative dito sa Canada Travel Advisory para sa kanilang mga citizen? Di po ba? Ang layo napaisip lang ako no? Pero bago po tayo magsimula mga kababayan, tayo po ay magsa-shoutout at magpapasalamat sa lahat ng ating mga members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagbibigay ng encouragement, sa mga nagbibigay sa atin ng super thanks, super chat, and super stickers. Maraming salamat po. Ganon din sa ating mga bashers. God bless you all, no? At eto nga po, mabuti pa ito na ating mga kababayan na mga government workers ay pumapalag dito sa travel advisory po ng Canada diyan po sa Mindanao. Pero itong BP Sara Tamilmil ninyo, instead na magbigay siya ng pahayag, no, kontrahin niya yung travel advisory na binigay ng Canada, minagnify niya pa at ginamit niya pa sa People's Initiative. So, sinabi ko rin dun sa previous vlog natin na ang unang pumalag dyan ay si Secretary Anyo ng National Security Council, also a vice co-chairman of NTF-ELCAC. O di ba, sino ang ka-vice chairman niya diyan sa NTF-ELCAC? Di si Sara Tamilmil. Ibig pala sabihin, hindi effective yung ginagawa niyong trabaho diyan sa NTF-ELCAC. Ang pinaka-chairman po ng NTF-ELCAC ay si Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, hindi effective ang chairman diyan, si Pangulong Bongbong Marcos, at ikaw, Sara Tamilmil, ang co-vice chair diyan. No? Eto po sa Philippine News Agency dagdag na lang natin ito. Susundan lang natin yung parte ng vlog natin na yun na binira natin si Tamilmil.
Canada Travel Advisory doesn't reflect PH security landscape, sabi ni Anyo. In a statement, National Security Advisor and NSC Chair Eduardo Anyo said, assessing the security landscape is an ongoing process, noting that efforts are continuously being made to address challenges that may arise. Quote, while we appreciate their concern for the safety and security of Canadian citizens, we wish to express our disagreement with the basis and scope of the advisory. Tama naman, di ba? So, naibigay natin sa inyo yung mga lugar na binigay po ng Canada para sa kanilang mga citizen. So, nandyan din po yan, no? Anyo also emphasized that the peace situation in the Philippines, especially in Mindanao, has greatly improved as reflected in the rankings of the Philippines in the Global Terrorism Index, from being part of the top 10 countries affected by terrorism few years back to rank 18. So wala na tayo sa top 10. So bakit pa kailangan pang i-magnify pala masyado ni Sara Tamilmil itong ginawa ng Canada? Imbis na sana ganito ang ipaliwanag niya, iba po eh. Kumbaga, sabi nga nung isang viewer natin iba-iba ang sinasabi niya pagkaharap niya ang Pangulo. Why not, sabihin mo na kasi ang katotohanan. No, ito pa po ang na-scoop ko. Pasensya naman na pre, no? Na-scoop ko po talagang may balak po talaga sila mga kababayan. May balak silang patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos sa mukhang itong mid-year. Kaya itong latter half ng 2024, magmatsyag po tayo, maging mapanuri na tayo kasi itong mga to, no, dahil sila po ay nasasaktan na dahil sa ating mga pangbibira sa kanila at baka pikon na yung amo nilang mga tsekwa, sabi bilis-bilisan nyo naman, di po ba? Nakita nyo ang pagkakaiba ni Anyo kaysa dito sa VP Sara na ito, pareho naman silang co-vice chair ng NTF-ELCA. Magkasalungat. Walang hiya talaga, no? Di po ba? The Philippines also ranked 115 in the Global Peace Index in 2023, scoring 6 points for positive change. Nakita nyo? Alam nyo ba yan? Bakit hindi ito ang i-magnify ni Tamilmil? Di po ba? He added that the government has been unrelenting in resolving the root causes of violence and rebellion together with ito yung sinasabi ko kagabi, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, created under the Bangsamoro Organic Act, di ba? Yung sinasabi nitong si Tamilmil, it is a travesty dito no, sa Bangsamoro sa BARM, di ba? Nakikiparticipate na nga ang BARM, nakikipagtulungan na para sa peace process, pero minamagnify palalo. Di po ba? Kasi nawalan siya ng CIF. Yan. Tignan nyo, tinanggalan nyo kasi ako ng CIF. Ngayon, di lalong lumalala. Gaga. Ay, nako, pasensya naman po mga kababayan, nakakaasar. Ito na lang pong basahin natin. Huling quote ni Secretary Anyo. We invite representatives from Canadian government to engage in a constructive dialogue with the Philippine authorities to better understand the context and nuances of the security situation. Such discussion will help ensure that travel advisories accurately reflect the current conditions in the Philippines. Kayo naman dyan, sa Canada, what is the reason na naglabas kayo ng ganitong travel advisory dito sa mga bayan ng Mindanao? Don't you know na marami sigurong mga Canadian Pilipino na mga nakatira sa mga bayan na yan? Ano gagawin nila? Maaano ba? Sa bagay, travel advisory lang naman. They cannot restrict their citizen to go if they want to go. Kasi hindi naman sila poponduhan ng Canada. Di ba? Pero basis? Tama si Anyo, makipag-dialogue muna kayo bago kayo maglabas-labas ng ganyan. Now, punta po tayo sa isa pa ditong ahensya ng gobyerno na pumalag talaga. Sa Abante, una sa balita, PNP,
pumalag sa travel advisory ng Canada. Siyempre, 'di ba? Parang ano to eh, dagok to sa'yo. Mukhang wala kayong ginagawa dyan sa Mindanao, which is not true. Oh, hindi nagustuhan ng PMP ang nilabas na travel advisory ng gobyerno ng Canada na pinag-iingat ang kanilang mamamayan sa pagbiyahe sa Pilipinas. Ayon kay PMP Chief Benjamin Acorda Jr., nahirang ang Pilipinas sa Gallup Global Survey bilang pangatlo. Tama eh. Bilang pangatlo tayo na secure, no? Tapos sasabihin ng Canada, tinong kagaguhan ng Canada eh. Tinan mo kagaguhan nila eh. Mukhang itong ano eh, mukhang ano tong Canada na ito eh. Hindi muna nagsasaliksik eh. Oh. Sa Gallup Global Survey bilang pangatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia, kaya hindi niya alam kung anong naging basehan ng travel advisory ng Canada. Correct. Oh, I don't agree because it is unfair not only to the whole country but almost especially sa mga agencies involved, yung mga law enforcement agency, lalong-lalo na sa mga kapulisan natin na nagpapakahirap. They are doing their best and I think the right appreciation should be accorded to them. Tama. Ayun ang sabi ni PMP Chief. Bagamat iginagalang ni Accord ang pahayag ng Canada, iginiit ng PMP Chief na base sa mga survey ay maayos ang sitwasyon ng peace and order sa bansa kumpara nitong nakaraang taon. Tanungin natin ulit ang Canada. What is your motive? Ano ang motibo ninyo? Why did you give that travel advisory to those Mindanao provinces? To do harm? To disarray? Ganon? Para lalong mapasama ang Pilipinas? Ano ba kayo? Kakampi ba kayo ng change? Kakampi ba kayo ng administrasyong ito? O kakampi kayo ng ano? Yun, nandun sa West Philippine Sea. Di po ba? Magago pala kayo eh. Kung ang pag-uusapan naman ng Communist Terrorist Group ay matagal na aniya humina ang persa ng mga ito. Correct. 'Di ba? Ang dami na nga pong sumusuko, relentless ang opensa ng ating AFP at kapulisan sa mga 'yan. Tapos sasabihin, ano nga ang basehan eh? Ako rin nagtatanong din ako PMP Chief, ano ang basehan? O next, punta tayo sa isang mambabatas na taga Mindanao, pinalagan niya po. Ha? Eto pa oh. Buti pa to. Pero itong Sara Tamilmil Duterte, ginagamit niya pa. No? Lalo niyang pinasasama yung bayan ng Mindanao, yung island of Mindanao, imbis na iangat niya. Hindi. Ginamit niya pa para lang sa People's Initiative. Ano ang connection niyan sa People's Initiative? Di po ba? Ano sabi ni Congressman Rufus Rodriguez? It's not fair. Rodriguez asked Canada to reconsider travel advisory on Mindanao. Siyempre bayan niya yan eh. Oh. Cagayan de Oro 2nd District Representative has described as unfair the shotgun travel advisory issued by the Canadian government on his home region of Mindanao. In a statement Saturday, January 20, Rodriguez asked the concerned security and foreign affairs officials to meet with representatives of the Canadian government to explain the situation down the south. Kailangan talaga proper information dissemination. Yan ang kulang din sa atin minsan, no? Lalong-lalo na itong PCO. Kulang. Canada imposed its new travel advisory due to the bombing of MSU. Isolated cases yan. Bakit paulit-ulit ba yan? Is that everyday nangyayari? May bombing? Yung pala yun. Sa bagay, hindi naman natin sila mapipigilan magbigay ng travel advisory. That's for the sake of their citizen. But the problem is, because of this, isa lang na an isolated case sa akin, isolated case. Oh, rest in peace naman po doon sa mga biktima, no, na kayo nakikiramay. Huwag naman ganyan. Hindi naman everyday occurrence siguro na lagi naman nagbobomba sa mga public o anuman. Ha? O, tama naman pala ako. Anong sabi ni Rufus Rodriguez? Rodriguez said the MSU bombing was an isolated incident and the authorities have already apprehended the suspects. As Canadian officials must have noticed, we have not had any serious case of bombing or violence in Mindanao in recent years, even in areas that are traditionally known for armed conflict. So it's not fair for any foreign government to impose a shotgun travel advisory on our island. Correct. Baka naman, ayun nga tanong Secretary Anyo, PMP Chief Acorda, Representative Rodriguez, ano ang motibo? If that is the only concern that they have, it is an isolated case or incident, accident, or whatever have you. Iisa, di ba?
At also, tama si PMP Chief, we are the third safest country among Southeast Asian countries sa Gallup poll. Tapos sasabihin nyo, ganito, maya naman kayo, ano ang motibo ninyo? Do you wanna stir up trouble more? Doon? Ganon? Diyos mio, kayo ang nagpapasira sa relasyon ng bansa. Sumasali pa itong Tamil Mill na ito. Ha? O ayan, no, mga kababayan. So yun ang idinuktong lang natin doon, no? At least meron tayong mga talagang totoong mga nagtatrabaho sa gobyerno na pinapalagan yung mga mas malicious, mga pagmamalain sa ating gobyerno. Hindi katulad nito, no? Wala eh. Magaling lang sila yung mga magpasaring, magparinig tulad nung sa pulburon. O di ba sinabi ko na sa inyo, sila ang mahilig magpulburon. Di ba? Nakita nyo naman, yung ebidensya, nagbigay ng pulburon sa bata, yung tatay kumakain ng pulburon, yung anak na may 51 billion, pulburon lang pala kayang bilhin, o di ba? Singhutin nyo lahat yan, ha? Inan nyo. I-video ninyo. Tapos bigyan nyo kay Hitad, yung sa buwakang ina. O yun, lumabas na ang video na totoong kayo ay nagpupulburon. Ha? Pakita nyo, o, sarap-sarap pa man din ang pulburon na yan. Singhutin ninyo, huwag nyong laklaklakin. Di ba? O now, eto po yun, idadagdag natin ito. Alam nyo ba yung nangyayaring kaganapan ngayon dyan sa Davao? Eto na lang, sa CNN News, January 20 na balita. Davao del Norte under state of calamity due to floods. Yang Davao del Norte, parte po yan ng Davao Region, no? Region 11 yata ito. Region 11, no? 5 po yan, provinces, yang Davao Region na yan. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and Davao Occidental. Hindi ko lang alam kung nasaan dito ang Davao City, no? Baka nasa Davao del Sur yan, no? I don't know, correct me if I'm wrong. Ayun na naman tayo, ha. Sa correct me if I'm wrong, let's check kung sino kang kupal ka. Di po ba? Yan. Evident naman sa inyo, nakikita nyo yan. Ilan na po ang nangamatay dyan? 11 na dahil sa landslide. Patuloy na pag-ulan, wala pong bagyo. Ha? Yan, ha. Dineclare na po sila na yung local government ng Davao del Norte ng state of calamity sa kanila. Ha? Okay? So yan po, ha. Kawawa nga po yung mga nangamatay, no? Sana naman po matigil na ito. Bakit nagkaroon ng ganito? Ewan ko. Kasi sabi dyan, wala daw ginawang proyekto ang presidente dyan sa Davao. Pero saan sa Davao ang wala siyang ginawang proyekto? Kasi sa Davao City, kung saan sila naroon, sobrang unlad. O diba? Bakang inatupag lang yung Davao City, pero yung neighboring towns or provinces, wala talagang nagawa. Kaya ito. Ano ngayon ang sabi dito? Naalala nyo yung 51 billion ng anak niya, no? Ngayon, sabi dito, iduduktungan natin to sa Abante. Una sa balita, Davao, binuhusan ng pondo sa admin ng Duterte o sa Duterte administration. Binuhusan ng pondo, binuhusan ng pera. Davao ang sinasabi dito. Di ba pinaliwanag ko sa inyo, ang laki ng Davao, that's the Davao region or Davao City lang? Kasi pag Davao lang, Region 11, 5 probinsya. Pero ang sabi dito, Davao, ano yan? Ito, malalaman natin kung saan sa Davao. Nilantad ng DPWH ang kabuang halaga, DPWH, meaning Public Works and Highways. Infrastruktura yan. Ang kabuang halaga ng alokasyon napunta sa distrito ni Davao Representative Paulo Duterte sa pamumuno ng kanyang ama. Sa distrito. Ano yung distrito niya? First district. Davao. Davao City. Baka doon lang ibinuhos sa Davao City. Tama, mali. Kaya yung neighboring provinces hindi naasikaso. Pero yung Davao City
lami-lami sa kwarta. Nabuhusan ng kwarta. Ha? O, ayan. Di po ba? Tama, mali. Kaya isip-isip tayo, no? Davao City pala eh. Okay? O, nasaan dito? Ano bang parte to ng Davao, itong Davao City na ito? O, highly urbanized. Napakaganda. Di po ba? Pero tanong, bakit? O, Davao del Sur po sila. Sabi dito, it is the largest city of the province of Davao del Sur. Ha? City. Largest city siya. Malaki naman siguro ang Davao del Sur. So sa kanila, ilang city meron dyan sa Davao del Sur. Di ba? O, pero ang Davao City, ang pinaka maganda. Okay? So, ang tanong, bakit sa Davao City lang? Bakit binuhusan ng pera? Bakit ngayon nangyayari yung flooding? Ano ginawa ninyo? Di po ba? Pag sinabi bang Davao, lahat na yan? O baka sa Davao City lang? O, DPWH na ang nagsasabi dito. Ito yung 51 billion. Di ba? Sa record ng DPWH ay may karagdagan. May karagdagan. Ibig sabihin, plus. Nag-add sa alokasyon na 30 billion para sa unang distrito ng Davao City para sa taong 2020 to 2023. Additional 30 billion para sa first district lang ni Pulong. From 2020 to 2023. Nandyan na siya sa kongreso na yan. Ayon sa DPWH, dahil sa naturang hakbang, ang panukalang national expenditure ng Malacanang ay tumaas ng halos 500,000 para sa nasabing panahon. Nagdagdag kayo ng pondo. During that time period, that's pandemic. Pero kayo, nagdagdag ng 30 billion, tapos sasabihin ng tatay niya noon, wala na tayong pera para pantulong sa mga dyan sa pandemic na yan. Saan tayo kukuha ng pera? Yung pala, yung perang iba, idinagdag para sa first district ni Pulong. Di ba? Mind you, kailan nag-start yung pandemic na yan? Naghahanap ng kwarta si Digong, sabi niya noon, wala na tayong pira. Hanap ako ng kwarta. O saan galing yung kwarta na yun? Biruin nyo yan? 500% ang itanaas ng national expenditure ng Malacanang. Dahil paliwanag nyo to. Bakit nyo dyan nilagak lang sa Davao City? Samantalang nasa pandemic time noon. Hikayos na hikayos kayo. O, base sa mga dokumento sa unang taon ng sa pwesto ng ang Malacanang proposed 2020 NEP na mula sa 4.67 billion at naging 13.75. Ang laki nito. Tumaas ng 9.07 billion yung budget niya. Ito ay mahigit umano sa 300% na pagtaas. Grabe, no? Okay lang sanang tumaas ng 10% o 5%, pero 300%? Ang takaw mo sa pera. Sa sumunod na taon, kinatigan naman ni Pangulong Duterte ang 9.67 bilyong alokasyon para sa distrito ng anak. Napaka-spoiled mo! Gali, oh! Sumunod na taon pa yan, nasa pandemic pa rin tayo. Pero, nagbigay pa rin ng 9.67 billion alokasyon na nagresulta sa 5 bilyong pagtaas mula sa nakalipas na taon. Anak ko, Diyos ko po. Taong 2022 naman at 10 billion ang dinagdag. Nandiyan pa rin ang tatay niya. Ang naturang halaga ay dinagdagang pamano ni Duterte, Representative Duterte na nagtaas sa panukalang budget ng kanyang ama para sa unang distrito ng Davao. Gali, oh. Gali. 400% ang itinaas noong 2022. Antindi mo, Pulong, anong ginawa mo? Pero what happened? Bakit puro District 1 lang? O ano ngayon nangyari? Sa Davao del Norte, bakit hindi nyo tinulungan yan? Hindi, may sarili silang representative dyan. Really? Sabi dito, Davao eh. Pero Davao City lang pala ang binuhusan ng pera. So kawawa naman pala yung ibang probinsya sa Davao region. Ang umunlad lang ay Davao City. Kaya kayo mga taga Davao City, swerte kayo. Tapos ngak-ngak kayo. Papauto pa kayo dyan. Di po ba? Kakaya eh. Di ba mga kababayan kayo? Dapat talaga ito, mailabas. Imbestigahan ito ng Kongreso o ikaw, Representative Elizalde ko.
Imbestigahan mo maigi yan, saan napunta ang pera, bakit ganito ang nangyari ngayon sa Davao na nagbabaha, nag-uulan, naglalandslide. Akala ko ba ang daming pondo, saan napunta? O baka sa distrito lang ni Pulong. 'Di ba? Sisain niyo yung distrito niya kung gaano kaganda yan, yung Davao. Ano pa ang ano diyan? Ang takaw nyo sa pera. Pandemic period, pero pagdating kay Pulong, bumubuhos ang pera. Spoiled brat si Kupal tulad ng atin niya. O ngayon, napakatahimik nila. Kasi nga naman, the burden of proof is with the accuser. O sige, di ba? Napakatahimik. Pero pagdating sa mga petty na issue, tulad ng pulburon, na wala namang maipakitang video yung nag-aakusa, sige, sinasakyan nila. O kaya, ibalik natin sa kanila, kayo ang mga adik sa pulburon. Singhutin nyo lahat yan. O ngayon, sinong tumutulong sa kanila? Yun daw Duterte, nagbigay ng ayuda sa distrito niya. Pero ito, buong Davao ito, Davao del Norte. Yung binasa natin sa CNN, anong sabi, anong ginawa ng Kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez? Abante, una sa balita, 35 million ayuda nilarga sa mga binahang Davaoenyo. Kita nyo? Yung most rotten institution na sinasabi ni Digong, yung pala ang tutulong sa mga Davaoenyo. Di po ba? 35 million. Doble kilos ngayon ang Kamara de Representantes upang ihatid ang 35 milyong piso tulong pinansyal para sa mga pamilyang nasalanta ng pagbaha at landslide sa Davao Region. Kasama sa ayudang pinansyal ang 17,500 food packs para sa mga 7 congressional district na apektado ng kalamidad. Every moment counts and we are working tirelessly to ensure that financial aid and essential supply reach those in need without delay, ay nang sabi ni Speaker. Base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 45,000 pamilya nang apektado ng kalamidad sa Davao Region dahil sa malakas na pagbuhos ng malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. O yan. Sisihin nyo na lang si Duterte kasi binuhos niya yung pera niya hindi po sa buong Davao, kundi sa distrito lang ng kanyang spoiled brat na anak na ito na si Kupal. O yan, di po ba? Nakakahiya naman kayo. Pagdating sa kwarta, ubus-ubus. O ito, isama na natin, isa ring Davaoenyo, bata ni Digong. Ito, bata ni Digong, chinugi sa CHED. Ayan, bakit siya chinugi? Tingnan nyo isa rin ito. Iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak kay Commission on Higher Education Commissioner Joe Mark Libre dahil umano sa nepotismo. Ayan, alam nyo na yung nepotism. Pagtatalaga ng mga kamag-anak niya sa pwesto at grave misconduct. Nag-ugat ang dismissal sa reklamo ng pagtalaga umano ni Libre sa kanyang kamag-anak na magsilbi sa ilalim ng kanyang supervision. O nepotism nga yan. Kasabay ng dismissal sa trabaho, kinansela rin ang eligibility at binawi ang retirement benefits ni Libre maliban sa accrued leave credits. Pinatawan din ito ng perpetual disqualification sa government service. Yan. Diba? Hindi niya siguro alam yan. O ayan, nangyari. Tanggal ka lahat ng benepisyo mo. Disqualified ka pa sa anumang government services. Perpetual disqualification. Wala na. Hindi ka na pwedeng kumandidato. Mabubusisi ka na. Si Libre ay itinalaga ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte bilang CHED Commissioner noong February 9, 2022. Bago ito naluklok na CHED Commissioner noong 2019, ay hinatulan ito ng Civil Service Commission Davao Region. Meron na palang dating kaso. Bakit pa iniluklok? Na guilty sa grave misconduct, serious dishonesty, fabrication of official documents at conduct prejudicial to the best interest of service. O yan. Pinatawan din ang parusa ng CSC si Libre, kabilang dito ang pagsibak sa trabaho, kanselasyon ng eligibility, perpetual disqualification from holding public office at pagbabawal na makakuha ng alinmang civil service examination. O wala na. Mag-ano ka na lang, private practice. No? O di kaya sa mga kung ano pang trabaho makukuha mo, dukit ka na lang kay Pulong.
Dumikit ka na lang kay Tamilmil, no? Para naman, siyempre, pangkabuhayan. Biruin nyo, tinalaga ni Duterte, isa rin pala. Grave misconduct, dishonesty, falsification of public documents, nepotism. Ginan nyo yung mga tinatalaga ni Duterte. Tapos ang kakapal ng mukha nyo. Hindi magpapaliwanag dyan yung si Kupal. Kasi ang iniisip niyan, the burden of proof is with the accuser. Patunayan nyo. DPWH na nagsabi. Bakit naglaki-lakihan ang mga increase ng pondo ng Malacanang? Pandemic period yun. Inaprubahan ng tatay mo. Bakit? Ano ang reason? Tapos kawawa ang mga ibang region ibang provinces sa Davao region kasi yung pondo napunta sa distrito ni Polong. Ayun, di ba nakita nyo? Connects the dots, tapos nagpupulburon. Ay nako. Pulboronic. Sige, kala nyo lakas nyong mang asara, back at you mga biyats. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.